Cheska POV. Maaga akong nagising para tahimik na magbihis. Dahil hindi na angkop para sa umagang suot kong damit, ginampot ko ang t-shirt na inalok niya sa akin kagabi. Ibabalik ko na lang kapag nagkaroon na ako ng pagkakataon. Naging maingat ako. Ayaw ko magising siya dahil ayaw ko makita niya ako habang umaalis. Pagkaalis ko sa apartment niya, agad akong sumakay ng taxi pa uwi. Hindi ko maikakaila na magical ang gabing yon para sa akin. One for the books. Ang muling makayakap sa kanya ay parang pag-uwi sa tahanang nilisan ko ng matagal pero binabalik-balikan. Pero masyado pa rin ako nasasaktan. At sa totoo lang, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Traidor ang katawan at ang puso ko. Pero ang utak ko ay mas nanaig. Nag-iwan ako ng isang liham, isang paalam na may halong pagmamahal. Hindi ko masabi sa kanya ng personal. Hindi ko kaya. Binigay ko ng sarili ko sa kanya at yon ang huling beses. Ngayon, ito na ang wakas. Umiyak ako buong biyahe. Ilang beses akong tinanong ni Floyd ng taxi kung ayos lang ako. Habang palingalinga siya sa rearview mirror at puno ng pag-alala. Habang nasa kotse pa lang ako, tinawagan ko si Danica. Alam kong tulog pa sila ni Richard pero hindi ko na naisip pa ang delikadesa ko at ang privacy nila. Sabi ko, kailangan ko ng mga kaibigan ora mismo. Kahit na sandali pa lang kaming magkakasama ng iba, naging magaan ang loob ko sa kanila. Kailangan kong makausap at sila ang kailangan ko ngayon. Pagdating ko sa bahay, nanonood na ng cartoon sina Liam at Ate Divina. Kumain na raw sila ng breakfast at tinatanong kung gusto ko daw ba na kumain na muna. Wala akong gana, kaya umakyat na ako sa kwarto ko. Naligo ako tapos umupo sandali sa tabi ni Liam. Napansin ni Ate Divina ang lungkot ko at sinabing, lumabas na muna ako para makapag-unwind. May mga emosyon pala talaga na hindi may tatago o baka naman hindi lang talaga ako marunong magdala ng pighati. Pinagplanuhan na rin naman naming mag-overnight si Ate Divina kagabi, kaya siya naroon. Sabi ni Danica kasi baka malasing kami at hindi kagad makauwi. Well, malapit-lapit nga doon ang nangyari. Pareho kami hindi nakauwi ni Danica. Dumating si Danica, nagkwentuhan kami sandali. Ayos na raw ang lahat, nakontak niya ng mga babae. Naghanda na kami at umalis para makipagkita sa kanila. Laking pasasalamat ko na lang at binigyan ako ni Lord ng mga kaibigang maaasahan at makakapitan sa ganitong mga panahon. Danica, anong lugar to? Tanong ko habang nakatingala sa malaki at social na property. Ah, club to. Partner ang daddy ko dito, kaya sinama niya kami sa membership nung lumipat kami. Ang tawag dito, social club. Para siyang malaking summer house. May hardin, mga hayop na malayang gumagala, restaurant, bar, mga lounge, game room, golf course at play area para sa kids. Pang sosyal na tambayan lang talaga. For members only din pero dahil shareholder ang tatay ko, allowed kami na magdala ng guest. Grabe, may mga ganito pala talagang mayayaman, sabi ko na nakangiti. Extravagant, hindi ba? Pero safe at masaya. Tara na. Naipasa ko na sa reception ng pangalan natin. Doon tayo sa branch hall, gutom na ako. Aminado ako, gutom na rin ako. Mula kagabi si Floyd lang ang kinain ko. Shit, naalala ko na naman. Pagpasok namin namangha ako, parang mansyon ng social club. Elegante, maraming tao at mukhang sosyal lahat. Inihatid kami ng receptionist sa branch hall at nandun na ngang mga girls. Nakaupo na't naghihintay sa amin. Mula sa bungad ay dinig kong kwentuhan nila. Halos hindi na rin tumigil ang pagkuha nila ng selfie. Danica, ang ganda ng lugar na to. Puri ni Jackie. Buti at nagustuhan mo. Bukas ito 24/7. May food at drinks. Secured at talagang perfect para mag-relax. Sa totoo lang, dapat dito na lang tayo palagi magkita, sabi ni Danica. Halata ang excitement sa idea. Para naman mabawi namin ang shares namin dito. Ako lang ang gumagamit eh. Noong mga bata pa kami lang talaga ni Danica ang magkaibigan. Hindi kami gusto ng mga babae sa school. Ako kasi scholar, siya kaibigan ko. Sa college, puro gabi ang klase at lahat focus sa future. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong samahan. Iba, masaya at tight-knit. Salamat girl sa pag-rescue, sabi ko, halos maiyak. Francesca, magkaibigan na tayo. Anytime nandito kami, sabi ni Bettina ng matatag. Tama, at mas masaya, dapat may food, inuman at konting trash talk tungkol sa mga lalaking yun.
Dagdag ni Isla sabay palakpak. Akala siguro nila ay sa kanila naiikot ang buong mundo natin. Tawanan kaming lahat. Sa palagay ko, medyo napreskuhan nitong si Isla kay Hugo, kaya gano'n na lang speech sa amin. Nagpa-reserve kami ng mimosa at pumunta sa buffet. Ang sarap ng pagkain, may eleganteng presentation at lahat mukhang masarap. Pagbalik namin sa table, nandun na rin ang drinks. Bago pa ako umiyak, kwentuhan nyo na muna ako kung paano natapos ang gabi ninyo. Sabi ko, umaasang mapagaan ang loob ko sa masayang kwento nila. Naku, ako. Yung hunk ko, grabe ang physical activity. Halos umiyak nang tumawag si Danica. Kakatali ko lang sa kanya. Ani Bettina na may pilyang ngiti. Nagtaka kaming lahat. Details later, promise, sabay tawa niya. Yung sa akin, ako nagtali sa kama, pero mukhang inosente pa rin ako, hindi ba? Nagpa-practice pa lang ako, sabi ni Danica. Tawanan ulit. Naku, tigilan niyo nga ako. Nagsisisi na akong pinauwi ko si Jaime. Pagkatapos lang ng isang kiss sa napakasarap niyang labi. Reklamo ni Jackie. Mas malala ako, kahit isang kagat sa chocolate candy ko. Wala akong nakuha, ani Isla. Kunwaring nagtatampo. At ikaw, Francesca, paano mo naman pinahirapan ang hati mo? Grabe talaga kayong dalawa, sabat naman ni Jackie. Halos masunog ang dance floor sa init ng chemistry nyo. Totoo, kilala ko si Floyd pero ngayon ko lang nakita na ganon. May pinagdadaanan yan dahil sa'yo, dagdag pa ni Bettina. Aminado naman ako, isang tingin pa lang ni Floyd sa akin para akong nalulusaw, isang hawak niya lang. Blanko na kaagad ang isip ko, parang nawawala ako. Napabuntong hininga na lang ako. O spill na girl, ano bang nangyarit ganyan ka? Tanong ni Danica, kinuwento ko sa kanilang lahat. Ang gabing magkasama kami, ang sulat ko at ang bigla kong pag-alis. Pero sa totoo lang, parang nagsisimula na ako magsisi. As expected, hindi makapaniwalang mga girls nang sabihin ko na iniwanan ko si Floyd ng sulat at umalis bago pa siya magising. Halo-halong reaksyon nila. Honestly, saka ko lang na-realize na very movie-coded ang ginawa kong yon. Hulaan ko, kakapanood mo ng movie ng Hallmark yan, Francesca? Banat ni Jackie sa akin. Parang nabasa niyang takbo ng utak ko. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Masisirang buhay mo. Pwede mo naman kasing i-text? Sira, balta ni Isla. Okay nga yun eh. May pagka-romantic at mysterious effect. At ngayon naiwan ko na yung sulat, sigurado kong kakalimutan niya na ako at mag-move on na siya. Kasi nga naman, yun ang gusto kong mangyari kasi ang arte ko. At ang masaklap, mas masakit pa ngayon kaysa dati. Pagtatapos ko, habang dama ko pa rin ang bigat sa dibdib ko. Grabe Francesca, alam ko mabigat talagang nangyari sa inyo. Pero girl, yung lalaking ganong katignan at kayang guluhin ang buong sistema mo. Bihira yan. Take it from me, marami ako nakikitang magnobyo. O mag-asawa na namimili sa amin pero iilan lang ang may ganong tingin para sa mga misis o nobya nila. Sabi ni Jackie. Kitang-kita naman kahit hindi ko kayo nakita noon nung magnobyo pa kayo. May kakaiba sa inyo. Sa bawat tingin niya sa'yo, halatang mahal ka niya, dagdag ni Isla. Kinukulit nga ako ni Leo tungkol sa'yo, sabi ko, lubayan ka niya. Dahil may Floyd ka na. Alam mo bang gusto ko na talaga magkanobyo ang kapatid ko? Pero hindi kita nireto sa kanya dahil alam ko na may laman ng puso mo. Talaga bang hindi mo siya mapapatawad? Tanong ni Bettina. Tandaan mo, tao siya at hindi santo. Hindi ko alam kung kaya ko, tapat kong sagot. Hay nako Francesca Moretti, ayokong aminin pero mukhang tama si Richard. Sabat ni Danica. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sabay-sabay na tanong ng lahat. Kinuwento ni Danica sa amin ang nangyaring dinner kasama sina Floyd at Hugo at kung paano sinubukan ni Richard na kumbinsin siya na baka si Floyd talagang tanging lalaking magpapasaya sa akin. Aminado si Danica na kinuntsaba niya si Floyd kuno pero ang totoo gusto lang niya na paghintayin at pahirapan to. Naiinis pa raw siya kay Richard dahil sa tingin niya nagbibigay ito ng impormasyon kay Floyd. Muntik pa sana silang mag-away dahil sa tingin niya ay tahasan ng pagpanig nito sa kabilang kampo. At sa totoo lang, baka nga tama si Richard. Tingnan mo sarili mo ngayon, basag na basag ka, matapos mong iwanan siya. Ikaw tong nang iwan pero ikaw ang hirap na hirap. Mukha ngang wala na, kaya siguro dapat mong isipin ng pagpapatawad. Siyempre pagkatapos ng konting pahihirap. Pagtatapos ni Danica. Alam mo mga lalaki talaga, ganyan na talaga sila. Pero feeling ko kayong dalawa may pag-asa pa. Kailangan mo lang siyang paluhurin ng todo. Ani Jackie.
Impulsive talaga si Floyd at matigas ang ulo. Pero kilala ko yan, kapag nagkamali hindi niya inuulit. Halatang mahal ka niya. No, at sigurado ako hindi niya susukuan ng pagmamahalan niyo, sabi ni Bettina sabay hawak sa kamay ko. Tama, subukan mong ilagay sa sarili mo sa sitwasyon niya. Kung may nagsabi sa'yo niloko ka ng taong mahal mo at parang totoo lahat ng ebidensya, anong gagawin mo? Tanong ni Isla. Napaisip ako. Oo nga, kung ako yon baka suntok ka agad bago isip, baka nabalatan ko na ng buhay bago pa ako maging logical, pag-amin ko. Sa unang pagkakataon naisip kong baka talagang kayang magpatawad. Friend, kilala kita, malambot ang puso mo't kung hindi ka pa nagpapatawad kahit papaano, hindi ka sasama sa bahay niya kagabi, paalala ni Danica sa akin. Saka wag mong kalimutan, may bond sila ni Lia, malaking puntos yon. Tumango ako. Totoo naman, mahal mo ba talaga siya, Francesca? Sulit bang ipaglaban ang pagmamahalan niyo? Tanong ni Jackie, seryosong tingin. Kasi at the end of the day, kahit na anong payo naman namin sa'yo, ikaw at ikaw pa rin na makakasagot ng tanong mo. Ikaw din naman na magbe-benefit sa magiging desisyon mo. Higit sa lahat, ikaw ang nakakaalam na nilalaman ng puso mo. Oo, mahal na mahal ko siya. Higit pa sa akala kong kaya kong magmahal. Ang bait niya sa akin, ang bait niya sa anak ko. At ang totoo, gusto ko siyang bumalik. Amin ko ng buo ang loob. Well then girls, cheers to that! Malakas na sabi ni Bettina sabay taas ng baso. Pero syempre, kailangan na muna nating planuhin ang impyernong pagdadaanan niya bago siya mapasay ulit para matuto't hindi mamihasa. Napangiti ako. Tinaas namin ang aming mga baso at nagsigawan. Ilang oras pa lang, buo ng plano namin. Hulog talaga ng langit ang mga babaeng ito sa buhay ko. Hindi lang ako nagkaroon ng mga kaibigan, parang mga kapatid ko na rin sila sa ibang ina. Ayun na nga girls, settled na yung si Floyd Russo ay mapapasa sa sarili niyang apoy. At pati yung mga barkada niya, damay, lalo na si Richard. Siguradong nakikisabwat yun, ani Danica. Seryoso ang tono. Hindi na natin sila pagkakatiwalaan. Mag-iimbestiga tayo at padadanasin sa kanila ang tunay na karma, dagdag ni Bettina. Naku naman kayo, ang dali nyo kasing paikutin ng mga lalaki nyo. Kami dito hirap pa rin. Lalo na ako, kahit nakisa chocolate candy ko, wala akong nakuha kagabi. Ang bilis kasing maniwala na kunwari kong tinaboy. Very obedient naman palang loko. Reklamo ni Isla sabay tawa kaming lahat. Girls, dapat pinapalo ang candy kapag bad, hindi iniiwan. Para kang nagtitrain ng puppy reward kapag mabait, punishment kapag makulit, sabi ni Bettina, natawa rin. Minsan tuturuan kita, it works well with Josh. Kita mo naman, masunurin sa master. Yan ang goal girls. Paikutin natin sila sa daliri. Pag nagsisi na lahat, saka mo na patawarin ng clown na yon, wika ni Danica na may mapanlilang ng ngiti. At kapag nakuha na natin ulit ang mga puso nila, hawak na natin sila sa leeg. Nakakatawa kong iisipin dahil wala namang atraso sa kanilang mga partner nila. Parang nadami lang talaga sa sigalot namin ni Floyd. Talagang nabuhayan ako ng loob dahil sa mga kaibigan ko. Matapos ang masayang kwentuhan at tawanan, nagpasya kaming maglibang sa game room sa itaas. Para na rin yung mini casino, may poker, roulette, slot machine at iba pang mga larong pambisita sa sugalan. Kumuha si Danica ng chips sa counter at pinaghati-hati namin. Mag-enjoy tayo ladies, masiglang sabi ni Danica. Pero sa hindi inasahang twist of fate, nakita namin sila at hindi lang basta pagkikita. May mga asungot silang kasama. Walang ya. Ay, oo, mag-e-enjoy talaga tayo. Sambit ni Bettina sabay turo sa dulo ng kwarto kung saan may poker table na puro babaeng nakapaligid. Naku, yari si Josh sa akin ngayon. Singit niya, napansin ng isang babaeng nakasandal na masyadong dikit sa asawa niya. Si Richard talaga, alam ko na talaga. Traidor, may makakatikim mamaya. Kumikislap ang mga mata ni Danica habang nagsasalita. Ngayong gabi, ilalabas ko ang latigo. At yung babaeng nakadikit sa chocolate candy ko, aba magbabayad yan sa akin. Hindi niya ako pwedeng unahan sa lalaki ko. Ani Isla na parang handa nang makipagsabunutan. Tapos yung bleach blonde na yan, Jaime pa talaga dumidikit at ang tanga ngiti-ngiti pa. Mawawalang ngiti mo mamaya, wait ka lang, galit na bulong ni Jackie. Medyo kinabahan ako pero mga girls todo ng war mode. Nandun nga silang lahat sa poker table, tawa ng tawa. Inom dito, kwento doon at si Floyd nakangiti sa isang babaeng nakadikit sa balikat niya samantalang ako halos mawasa kanina. Ganito pala ha, malalaman mo kung paano masaktan.
Kaya ganito girls, guluhin natin sila habang naglalaro, sabi ni Jackie, halatang may plano ka agad. Good idea, kapag natalo sila, sayang ang chips at tsak mainis sa mga tukmol na yan, sabi ni Bettina. Magpapabuntis na sana ako eh. Ay, amateur move yan. At hindi tayo amateurs, dagdag ni Isla. Palingalingan na parang may mas masahol na balak. Diyan no, sa third table mula sa kanila. Kuya ko yan, nandito rin pala sila. Natatandaan niyo si Leo? Yung Betka, Francesca, sila yan at mga kaibigan niya. Magpapanggap tayong hindi natin nakita yung mga lalaki natin. Ha? Sinasabi mong pagseselosin natin sila gamit ang kuya mo, tropa niya. Tanong ni Danica na biglang nangisi. Girl, ang sama mo. Pero gusto ko yan, knowing them, baka buhatin tayo palayo gaya ng caveman. Baka naman ma-offend ang kuya mo, tanong ko na nag-aalala rin. Uy, hindi no, excited pa nga yung inisin si Floyd. Nangihinayang kasi si kuya kay Francesca. Promise, mag-e-enjoy yung mga yon, saka hindi naman sila mambabastos. Sagot ni Isla. Tara girls, tumawid kami sa game room na parang wala kami nakita. Pagdating sa table ng kuya ni Isla, lumapit agad si Leo at ngumiti ng malapad na makita ko. Francesca, ikaw nga ba yan? Mas gumanda ka pa, bati ni Leo sabay halik sa pisngi ko. Hoy, nandito rin ako, sabat ni Isla. Sanay na ako sa mukha mo, biro ni Leo sabay yakap sa kapatid niya. Gwapo siya, walang duda at may sense of humor pa. Tara, upo kayo. Ipapakilala ko kayo sa friends ko. Si Roman, business partner ko. Si Leo, Chip at Lucius. Bumati kami sa kanila, lahat sila tipong leading man ang dating sa tangkad at forma. Magalang pero medyo bastos sa biruan. Inimbitahan nila kaming umupo, kaya umupo kami. The plan is in full motion. Habang nagkukwento si Chip, napansin namin ang biglang pagtigil ng mga lalaki namin sa kabilang mesa sa ginagawa nila. Tapos nagsimulang lumapit sa amin. Kami naman ay kunwaring walang napansin kasama sa plano namin. Mukhang effective nga dahil bigla nilang iniwan ng mga kasama nila kanina. Masaya ba, sweetheart? Tanong ni Josh, halos nakadikit kay Bettina. Patingin nga kung suot mo pang wedding ring mo. Enjoy naman yata kayo dito no? Sabay pasok ni Jaime, may tono ng paninibugho. At ikaw, Miss Danica Fernandez, may dapat ba akong malaman? Tanong ni Richard. Hawak na kagad ang kamay ng nobya. Tila aliw na aliw si Leo at ang mga kasama niya sa nangyayari. Mga pare, kami ang kasama nila. Ani Leo na may halong pang-aasar. Ang gaganda nila pero sayang at kailangan na nilang umalis. Malamig na sambit ni Floyd sabay hawak sa bewang ko. At bigla akong hinila ng mabilis. Hi love, Aniya sabay halik sa akin. Uy kami, hindi pa aalis. Kasama pa namin sila. Sagot ni Danica sabay flip ng buhok. Sorry sweetheart, pero hindi pwede. Sabay hila din ni Richard kay Danica palayo. Salamat sa company pero may lakad kami. Ani Jaime sabay hila kay Jackie. Nahila na rin ni Josh ang asawa niya palayo. Parang eksena sa sitcom. Si Leo nakangiti pa rin, halatang may plano. Talagang ang game lang ang kapatid ni Isla sa mga kalokohan niya. Ni hindi nga siya nagpakilala bilang kapatid ni Isla. Kaming mga babae lang ang may alam nun. Redhead, sumama ka sa akin. May surprise ako na magugustuhan mo. Lambing ni Hugo kay Isla. Mga sir, paano to? Isang round lang. Para lang sa saya. Suggestion ni Leo. Kunwari inosente. May mas magandang idea ko. Biglang singit ni Bettina. Lahat kayo maglaro. Kung sinong manalo siyang may dinner date sa amin. Lasing ka ba Bettina? Wala kang dinner date sa ibang lalaki. Dahil hindi ka single. Singhal ni Josh. Natatakot ka ba bro? Baka hindi ka magaling sa poker. Singit ni Chip. May pawing pang nalalaman. Minamaliit mo ba ako? Magaling ako sa poker. Galit na sagot ni Josh. So yung iba hindi? Sabat naman ni Lucius, mukhang magkakagulo na. Walang hindi magaling dito bro, sabat ni Hugo. Kaya pa namin kayo natalunin. Ay wow, taya na pati damit ninyo, babae at pera. Tuwang-tuwang tanong ng isa pa. Gusto ko yan, gusto kong makita silang lahat sa underwear. Dahil sa atin, bulong ni Danica sa akin. Natawa ako ng malakas dahil doon. Anong nakakatawa love? Seryosong tanong ni Floyd habang pinipisil ang bewang ko. Wala lang. Mabilis kong sagot. Natatakot na kayo? Muling pang-uuyam na Leo. Walang natatakot. Ayaw lang namin sayangin ang oras na dapat ikasama namin ng mga girls namin. Sagot ni Floyd kaso yung oras na yon ginugol nila ng sila-sila lang. May iba kayong lakad hindi ba? Dagdag pa ni Chip. Kung kami mga partner nila, hindi sila lalabas na mag-isa. Tara na, laro na. Friendly game lang naman. Aya na Leo. Kung magaling kayo, panalo kayo kaagad.
Game, sagot agad naman ni Hugo, sabihan pa sa mesa. Hugo, visit ka, bulong ni Josh. Ano, friendly game lang naman daw, sagot ni Hugo, dead mas attention. Nagkatinginan ng mga lalaki. Isang round at kami ang mananalo, maring sabit ni Floyd. Hindi ka makikipag-dinner sa lalaking yan, bulong niya sa akin. Eh di wag kang matalo, sagot ko. Umpong mga lalaki, pinakilalang sarilit nilatag ang taya, cash pot at dinner date, walang hubaran kahit na gusto ni Lucius. Baka pa kami mapatalsik sa club. Hindi yun pwede. Masyadong magandang social club para iwan. Dumating ang mga waiter para sa dagdag na upuan. Umupo kami sa tabi nila. Habang dinidil ang cards, sabay-sabay kami nakatanggap ng text. Galing kay Melissa. Time to make them loose, ladies.